Day 11 na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng paglilitis inisa-isa na ng testigo mula mismo sa Commission on Audit ang umano'y maling paggasta ng bise sa kanyang confidential funds. Natalakay na rin kung legal nga ba ang resibong nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Para sa Detalye Live, Ayan na, day 11 na po. Pero si Sara Duterte, no show pa rin po. Akala ko ba bloodbath? Diba? Oh, ang bloodbath, dapat nandun ka. Akala ko ba, Agila ng Davao City. Oh, Agila ka pala, dapat nandun po yung Agila. Bakit naging basang sisiw? Oh, ako po ay nagtataka. Kay Sara Duterte, tapang-tapangan sa mga interviews, naninira sa gobyerno, hinihila yung Pangulong Bongbong Marcos pababa, pero siya nasaan? Diba? Hindi po humarap sa impeachment trial. Oo. Anong kinatatakot mo? Alam mo, kung talagang malinis ka at wala kang tinatago, dapat nandun ka. Alam ko karapatan mong hindi pumunta o pumunta. Pero kasi sabi ko nga, kung wala kang tinatago, dapat nandun ka, Sara Duterte. Oh, nasan ka? Wala. Naduwag, naging basang sisiw. Diba? Oh, wala namang... Naku, mapapahiya lang yan dun. Mapapahiya lang po yan si Sara pag nagpunta dun. Kaya siguro, wag na lang. Wag na lang. Sabi niya siguro, pagpunta ko dun, English, tanong-tanongin ako ng English doon, hindi ko man maintindihan. Wag na lang pumunta. Yeah. Ayan na, sa hindi pa po nakakapag-like sa ating live ngayon, i-like nyo na yan, mag-subscribe na po kayo. Para always po kayong updated po dito sa ating mga uploads, no? So tuloy po natin mga pre. sa Senado, may express report si Mean Los Baños. Mean, sino ba itong testigo na isinala ngayon at ano daw yung papel niya pagdating sa pagbusisi dito sa confidential funds ng vice? Ruth, iniharap ng prosekusyon si Attorney Roderick Mawil. Siya, Ruth, yung state auditor na naka-assign para magsagawa ng post-audit doon nga sa confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama na ang Office of the Vice President at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Wait lang, lilinawin lang po natin. Kasi sabi ng iba, confidentials daw yan, hindi daw po pwedeng isa publiko. Okay? Mali po kayo. Mga DDS na mga bobo, makinig kayo. Ang confidential funds, pag mali na yung paggasta mo, paggamit mo, at nasilip ka ng COA, Commission on Audit, okay? Pwede na po yung iimbestigahan ka talaga. Maiimbestigahan ka talaga. Katulad ng nangyayari nga sa confidential funds ni Sara, no? Diyan sa impeachment trial, no? Malalaman po ng publiko yan kasi napansin na po ng COA na mali ang paggamit mo ng confidential funds. Ang publiko walang karapatang malaman na, oy, patingin nga ng confidential funds mo. Wala. Pero pag kuha na po yung nanghimasok dyan, ay karapatan po ng publikong malaman yan. Kasi nasilip ng kuha, teka lang. Yung para sa kasundaluhan natin, pinambili ng pinang-travel lang. Example lang yan, ha? Example lang. O, di mali. Mali yung paggasta. Ginamit sa mga school supplies. Confidential funds yan. Ay, mali po yun, di ba? Example lang naman po. So, mga DDS, gamit-gamit po ng utak ha. Hindi porket confidential funds, bawal na. COA po ang unang makakasilip niyan bago tayo. Ganun po yung nangyayari. Okay? Kaya sa mga DDS, sa mga manyakis dyan, ang papangit nyo. Diba? Katulad ni Erwin Gado. Oo, pangit yung pamilya niyan. Oo, may pagka-aso yung pagmumukha ng pamilya niyan. Diba? Pag pinlex ko yung mukha mo dito ngayon, yari ka sa akin. Tuloy natin. Tingnan ko yung mukha nito. Pero bago yan, Ruth, 10 taon daw na naka-assign itong si Mawil para magsagawa nga ng audit para sa confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno mula 2014. Ikaw to? Ikaw to? Gusto mo batuk-batukan lang kita? Ha? Ikaw to? Ikaw to? Huwag mo kong hamunin, boy. Huwag mo kong hamunin. Baka, nako, sinasabi ko sa'yo, mapapahiya ka lang. May pa-comment ka pa dyan. Hindi mo, nako, ibahin mo ako sa mga nagbablog, ha? Nagla-live.
Ikaw, hindi kita papalagpasin dito. Oh. Ha? Hindi kita papalagpasin. Anong gusto mong mangyari? Oh, anong gusto mong mangyari? Mag-comment ka dyan. Ano, magkasubukan tayo? Ha? Magkasubukan tayo ngayon. Ano? Mag-comment ka, wag kang magpatay-patayan dyan. Hindot ka. Ha? Wag kang magpatay-patayan dyan, bobo ka. Oh. Diba? Wag kang magpatay-patayan. Sinasabi ko sa'yo. Mapapahiya ka lang. O, ipin natin to. Wag na po mag-flood, Ipin na lang natin yung comment mo. Ayan. Mamaya, tatalakayin natin yung kay Bato. Tatalakayin po natin. Ba't bigla kang nawala? Mag-comment ka. Duwag ka pala eh. Ay, nako. Puro ka yabang dyan sa comment section. Mag-comment ka. Huwag kang duwag. Ay, nako. O, tuloy na natin to mga pre. Mamaya, talakayin po natin yan si Bato. Hanggang 2024. Naging kawani siya ng opisina na siyang in charge sa pagsagawa ng post-audit sa liquidation ng confidential at intelligence fund Huwag na po mag-flood comment. Okay na po yan. Nabasa na po yan eh. ng iba't ibang government agencies. Pero sa 10 taon niya raw si ICFAO, sabi ni Wamil, tanging si Vice President Sara Duterte lang daw ang inaudit niya sa mga vice-presidente sa loob ng mga taong nasa ICFAO siya. Panoorin natin ang bahagi yan ng impeachment trial, Ruth. Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Ano naman kasi, sa pagkakaalam ko, si Leni Robredo, wala namang confidential funds eh. Zero po. Oh, si Sara lang talaga yung mahilig humigop ng pera ng taong bayan. sa Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Siya lang po yung naging Deputy Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Ruth, sabi pa ni Wawil, umabot ng 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang confidential funds ng OVP mula December 2022 hanggang July 2023. Kalahating bilyon. Grabe no? Hindi pa po tapos yung panunungkulan ni Sara, wala na. Ubus na. Tumbas nga yan ng 125 million pesos kada Kaya, quarter. kaya kayo nainala po talaga, dapat po talagang masilip yan. Oh? Nasa 112.5 million pesos naman ang confi funds ng DepEd sa loob ng 3 quarters ng 2023. Sa kanyang isinagawang post-audit, inisa-isa ni Wamil ang mga violation na nakita niya base sa mga isinumiting liquidation documents ng OVP. Ang mga violation na ito ay binangga sa joint circular na pinagbabasehan ng audit. Pakinggan muli natin, Ruth, kung ano-ano ang mga paglabag na inilatag ng testigo. Paglabag. Yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements dahil hindi po in-indicate ng OPP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. Yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. Based on the document po, it was supposed to be spent for the fourth quarter of 2022. So 3 months po, supposedly. Samantala, Ruth, base sa mga violation na napansin nila Wamil, gumawa raw sila ng Audit Observation Memorandum o AOM at isinumite sa Division Chief ng COA, ICFAO, noong September 2023. Sinubukan daw ng COA ICFAO na iserve sa OVP ang naturang AOM pero wala raw kasing opisyal na tatanggap nito. Gayunman, nagpadala raw ang OVP ng Revised Accomplishment Report o karagdagang accomplishment report kung saan nakasaad ang pinagamitan ng confidential funds. Pero kahit sa Revised Accomplishment Report, may nakita pa ding butas si Wamil. May mga pinagamitan daw kasi ng pera na hindi pwedeng gastahin sa pamamagitan ng confidential funds. Ayun yun yung problema. Na ang dapat para sa confidential funds, dun lang talaga. Hindi mo pwedeng pambili ng kung ano-ano yan. Example, pang confidential funds, ibibili mo ng
panglakwatsa mo, yung pang-happy-happy mo, example lang naman, hindi po pwede yun. Di ba? Oh. Tama na ang 40 million pesos na halaga ng medical at food aid. Gayon din ang pagbabayad ng incentive sa informant. Narito ang paliwanag dyan ng testigo. Hindi po sila nag-submit noong any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer. So kung may payment of reward, dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan, yung information gathering. Ang tanong sa iyo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit? Wala na po silang ibang sinamit Oh, na wala kasi wala naman silang nagawang trabaho, ginastos sa ibang pera, no? Malamang yung iba na bulsa. May paniniwala po ng taong bayan. Diba? Kasi kung may naisubmit ka sanang resibo, 'di ba? Papalakpakan ka ng taong bayan. Wala po eh. Oh. Nga. Kumbaga, winidraw mo lang yung pera, kinuha mo lang yung pera, tapos yun na yun, naglaho ng bigla. Tapos sasabihin nyo na, hindi, mabait yan si Sara, hindi magnanakaw yan. Sara Duterte for 2028. Oh. Asa pa ba kayo doon? Mukhang alanganin na yun Okay, salamat po sa pakulay, Baby Leonora. Salamat po sa blessings. Ayan. So, si Sara Duterte po, malinaw na po sa mata ng taong bayan na hindi po mapapagkatiwalaan sa pera. Diba? Lustay nga eh. Oh. document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities. Ruth, around 2:40 ngayong hapon ay tinapos na rin muna pansamantalahan ng impeachment court yung direct examination ng prosekusyon. At ang natapos pa lamang, Ruth, ngayong araw na ito mula sa 3-4 na oras na trial ay yung presentasyon pa lamang ng confidential funds para nga doon sa di umano'y nagastang 11 days, December 21 to 31. Ruth, meron pa tayong 3 quarters na tigwa 125 million pesos Naku. na confidential funds ng OVP plus yung sa DepEd pa. So ang sinasabi ni Presiding Officer Chis Escudero, bukas na yan ipagpapatuloy alas 10 ulit ng umaga. Samantala, bago matapos itong trial ngayong hapon ay kinumpirma ni Presiding Officer Escudero na nag-comply ang lahat ng bangko na sinapina para sa mga bank records ka na mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Pero humingi daw ng palugit ang dalawa, Security Bank and BDO, for 10 more banking days para makumpleto yung kanilang submissions na hinihingi nga sa bisa ng Sapina Duces Tecum na ipinalabas ng impeachment court. Yan muna ang latest sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Balik sa iyo, Ruth. Mayan, balikan ko lang yung unang bahagi ng trial kasi pinastipulate ng prosekusyon sa depensa yung mga dalang-dilang dokumento tungkol dito sa confidential funds. Anong ibig sabihin yan? Para saan ba yung ganyan? When you say stipulate, Ruth, ibig sabihin ina-accept or nag-a-agree ang depensa doon sa ebidensyang ipinipresent ng prosekusyon. Kaya Nag-a-agree ang depensa. alam mo, buti na lang nabalikan mo rin din yan, Ruth, kasi umpisa pa lang nung trial kanina, kinailangan mag-break ng impeachment court ng around 30 minutes kasi kailangan reviewin ng defense yung nasa loob ng kahon-kahong mga dokumento, bagamat hindi lahat na review, no? Yung ilan lamang doon sa kahon-kahong dokumento na gagamitin para nga dito sa confidential funds na article ng impeachment case. So some of them, yung some sa listahan ng mga gagamitin ay in-stipulate nga ng depensa. Pero particular nilang hindi in-stipulate o hindi inayunan yung tungkol doon sa mga acknowledgement receipts, around 845 pieces ng acknowledgement receipts na pinapakita di umano, sabi ng prosekusyon, na yung 125 million pesos na confidential funds nagasta lamang sa loob ng 11 araw. Yung particular na yan, Ruth, hindi in-stipulate, hindi inayunan ng defense o ng mga abogado ng vice-presidente. Malamang, sasang-ayon ka ba dyan? Hindi. Kukontrahin mo yan, di ba? O, hahanapan mo ng butas yan. Sasabihin mo, ay, di kami sang-ayon dyan, walang ganyan. Diba? Ganun talaga yung defense nga di ba? Pero, ang mga ebidensya po, hindi po yan nagsisinungaling, nandyan na po yan, nasa box na po yan. At unti-unti po, makikita po ng taong bayan yan. Kasi daming
Ang dami pong records, mga pre, no? So, yun po yung kinakatakot ni Sara Duterte na malaman po ng taong bayan, no? Yung kanyang baho, diba? Yung kanyang sekreto, no? Oh, kasi, tingnan nyo noon pa lang, last year, kung wala talagang tinatago yan si Sara, dapat hindi po nila hinarang-harangan yung impeachment na yan. Di ba na-archive nga dati, di ba? O ngayon natuloy, hinarang pa rin nila pero hindi na po sila nagtagumpay. Kaya ang diskarte nila ngayon, technicalities. Diyan sila kumakapit pero useless na yan. Di ba? So, Sara Duterte, ewan ko lang kung nakakatulog ka pa po ngayon, no? Kasi pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Di ba? Ngayon, tiwala ng taong bayan, sira na. Ang tiwala sa'yo ng taong bayan, sirang-sira na, Sara. Diba? Pero pag mga Duterte, mga DDS, ay syempre naniniwala sa'yo. Mga uto-uto yun eh. Kasi bakit? Pag DDS po, automatic bobo yan. Walang utak, wala laman yung utak, mga manyakis, mga mamamatay tao, utak kriminal, mahiling magbanta, mga pangit. Diba lahat po sila? O basta DDS, automatic, ganun po sila. Diba? O kaya nakakahiya po maging DDS. Bakit? Tingnan nyo yung ibang DDS. Pag tinanong, DDS ka ba? Ay, hindi ako DDS. Pero galawang DDS. Ikinakahiya nila na sabihing DDS sila. Diba? Kayo po mga pre, ano po yung opinion niyo dito, no? About dito kay Sara Duterte. Nako. Mukhang nakakatulog pa ba to? Diba? Tanong ko lang naman po. Nakakatulog pa ba to si Sara Duterte? Mukhang malabo yata. Anyway, ito po, no, pag-usapan po natin ito, itong nasa harapan po natin ngayon about po kay Martin Romualdez, mga pre. Kasi sabi nila, magnanakaw daw po si Martin Romualdez, di ba? Pero ito po, yung para sa akin. Kung talagang may ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez, ayan bakit hanggang ngayon po, puro kwento at haka-haka pa rin yung inilalabas po ng kampo ng mga demonyo, ng mga Duterte, DDS, diba? Oh. Ayon mismo sa abogado po ni Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, tila pinipilit umano si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na maglabas ng ebidensyang mag-uugnay kay Romualdez sa umano'y flood control scandal. Pero ang tanong, kung wala talagang masabi ang tao, ano po yung ipipilit ninyo? Gagawa ng kwento. Gagawa ng kwento para idein yung isang tao. Katulad ng gawain ng tatay ninyo noon. Ididiin ko to. Gawan ko ng faking ganyan. Ganun ba? Hindi pwedeng gumawa ng kaso gamit ang imahinasyon ninyo. Hindi pwedeng maghanap muna ng taong ididiin bago maghanap ng ebidensya. Sa batas, ebidensya muna bago po akusasyon. Hindi akusasyon muna, saka pa lang naghahanap ng ebidensya. Baliktad. Diba? Kabaliktaran yan At mas lalong nakakapagtaka ang paggamit ng testigong dati ng kinasuhan ng perjury. Kung ang mismong kredibilidad ng testigo ay questionable, paano magiging matibay ang kanilang mga paratang? Ang hustisya hindi dapat nakasandal sa kwento ninyo o kwento niya, di ba? Isipin niyo po ito mga pre, no? Sa ibang kaso, may mga testigong nagsasabing may personal silang nakita at ginawa. Ngunit, hindi pa rin iyon itinuring na sapat ng korte. Ngayon naman po, kay Martin Romualdez, wala umanong direktang testimonya. Wala umanong CCTV. Wala umanong litrato. Wala umanong dokumentong mag-uugnay sa kanya. Kaya ano ang batayan? Tanong ko, anong batayan? Diba? Hindi ba't delikado kapag ang direksyon ng investigasyon ay tila naghahanap ng taong dapat idein kaysa sa katotohanan? Ang hustisya hindi dapat ginagamit para sa pampolitika. Which is ginagamit ngayon ng mga Duterte yan, ng mga DDS. Diba? Kasi yung mga vlogger nila, grabe makabana talaga, no? Kaya Martin Romualdez. At huwag po nating kalimutan ang isang mahalagang detalye. Bilang speaker noon, ang papel ni Martin Romualdez sa pambansang budget ay ayon sa kanyang kampo.
ang ministerial na pagpirma sa pinal na bersyon ng panukalang batas. Hindi ibig sabihin na dahil siya ang speaker ay automatic, no, na siya ang may pananagutan sa bawat proyekto sa buong bansa. Nagigits niyo po yun, mga pre? Oh. Kaya sa mga mahilig mang usgagad po, katulad ng mga DDS, ng mga pangit, diba, yung iba, kantutero pa, puta. Isang simpleng tanong lang naman, nasaan ang matibay na ebidensya? Maglabas nga po kayo. Dahil sa korte at sa batas, hindi sapat yung magchichismis ka lang dyan. Hindi sapat ang maghaka-haka lang tayo dito. At lalong hindi sapat ang paulit-ulit na paratang para kang sirang plaka. Diba? Para kang inutil, ganon. Kung ang kaso ay matibay, hindi kailangang pilitin ang isang testigo. Kung ang ebidensya ay totoo. Hindi kailangang hanapin pa ito sa pamamagitan ng pressure. At kung ang katotohanan ang pinanghahawakan, hindi kailanman matatakot ang sinuman na patas na investigasyon. Kaya tingnan niyo po si Martin Romualdez. Harap po yan. Diba? Wala pong kinatatakutan yung taong nasa katotohanan, mga pre. Pero yung taong duwag at may kinatatakutan, tatakas po yan ng bansa katulad ng bubong si Zaldico. Diba? Ganun po yun. Si Zaldico nasaan? Ayun, nagtatago sa ibang bansa. Diba? Kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Ano po yung inyong reaksyon? Pa-comment naman para mabasa po natin yan, mga pre. No? Kasi, syempre, binabasa po natin yung inyong mga komento dyan. Diba? O kung ano po ba yung inyong saloobin. Diba? Ayun na, bago po tayo mag-move sa next topic ngayon, mga pre. Nakapag-like ka na ba? Nakapag-share na? Kalimbangin mo na yung bell button dyan. Diba? Para maging updated ka naman po sa ating mga content dito sa YouTube. And so, eto na, no? Like, share, subscribe. May TikTok tayo, may Facebook tayo. Kompleto po yan.